Ayan, para magsalita kasi ito malapit to sa itong mga IP natin, ito yung foundation ng ating pagkakakilanlan. Sir, kausapin natin si Sir. Sir, tayo po tayo. Sir, pangalan po natin at ayan. Sir, pangalan po natin at taga saan pong lugar at tribo po. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa taga Cagayan de Oro, lalo na sa nungkulan po dito sa barangay na ito na ating pinagdausan po. Magandang hapon sa lahat sa hakbang ng Maisog at sa taga Davao na napunta dito, especially sa mga kasamahan namin sa barangay Pakibato District o sa IPS Executive Council. No? Andito kami, ang Tribong Ata, nakilahok sa hakbang ng Maisog upang ipahayag natin yung totoong karanasan natin sa kasalukuyan. Sir, kamusta po ngayon, mga kababayan po nating mga kapatid na IP? Sa totoong karanasan namin sa bilang Tribong Ata sa Pakibato District na parte sa Davao City, isasabi po namin o ipahayag po namin dito ang tunay na karanasan. Yung sa loob ng 2 taon po, napansin po namin na walang masyadong mga proyekto o programa ang gobyerno, kasalukuyang gobyerno, na natamasa namin sa Pakibato District ng parte ng Davao City po. Ang patunay nito, yung mga proyekto ng mga build program ni PRRD, hindi po yon na ituloy. Kung titingnan ninyo ang buong Davao City, malaki po ito, malawak. Kahit na yung parte lang ng Pakibato District, kung saan yung Tribong Ata nandoon, hindi po na namin naranasan ngayon. Ang common din nating naranasan, hindi lang kayo dito sa taga Cagayan yung nakaranas nung kahirapan natin sa mataas na mga presyo, lalo na sa bigas. Kami po sa Katutubong Ata, yun po ang naranasan namin. Alam naman natin tayong mga katutubo na sa bukid po, yung pinaka-importante pong pangangailangan, una talaga yung pagkain sa bigas. Hindi tayo ahon sa kahirapan kung sa una pang pangailangan natin yung pagkain, kung gano'n na po ang presyo. Hindi man sa aking personal na opinion, hindi ko hinuhusgahan ng Pangulo, pero alam niya yung anong mga dapat paraan na gawin niya upang maipadama niya sa tao yung totoong tulong niya, pangako niya. Kung tutuusin, pera naman yun ng taong bayan. At sana po, yung mungkahi namin, hindi pipiliin yung tao sinong malapit, sinong kaalyado o sino ang hindi kaalyado. Ito po ay pangkalahatan dapat na serbisyo po. Hindi po ito saklaw sa anuman yung alitan natin sa mga politika. Kung hindi po, kung nandyan tayo sa posisyon po, ang kapakanan ng lahat ng tao, dahil po ang mga tao equal, parehong nagbabayad ng buwis upang ilagay doon sa mga basic services po. Yun po ang masasabi ko sa amin. Yung comparison naman, ang pinangako ni Presidente Duterte noon, yung mga illegal na activities sa droga, yung mga proyekto ng gobyerno, basic services po, kami po, mula sa Pakibato District, punta ng labas ng Bukidnon, parte yung tulay, kung sino yung pong nakapunta sa Pakibato, ang hirap noon way back 2013, 2015 po. Pero ngayon, subukan ninyo. Ang tulay, ang gaganda ng tulay, ang lalawak ng kalsada po. Yun po ang patunay namin kung ikumpara. Hindi po nagsabi kami, binubuhat namin ang upuan ng mga Duterte, pero naranasan namin bilang taga Davao City ang tunay pong panunungkulan. At yung naranasan po namin, kahit sa personal na assessment namin sa buong Pilipinas po, nakikita namin yung proyekto, programa, kahit na nagharap ng COVID-19 yung sa kasalukuyan sa panunungkulan ni Presidente Duterte, nagampanan pa rin niya ang paglingkod sa taong bayan bilang mga Pilipino po. Sir, sa ngayon po, bilang panghuli na lang, ano po ang panawagan po ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang panawagan ko po kang Pangulong Bongbong Marcos, sa pag-iisip mo, kung hindi mo man kayang panunungkulan o pamamahalaan ang mga Pilipino sa buong Pilipinas, magkakaroon lang po sana
ng bukas na loob na tanggapin ang katotohanan. Huwag ilagay sa alanganin o sakripisyo ang lahat ng Pilipino po. Sana po, kung maaari, magboluntaryo siya na mag-resign sa kanyang sarili. Yun lang po yung mapayapang paraan. Huwag nating antayin ang mga tao na magagalit pa dahil hindi naman natin kultura ng mga Pilipino ang masyadong dumaan sa dahas. Tayo pong mga Pilipino po ay nagmamahal sa mapayapang paraan sa pagpapahayag ng ating saloobin. Hindi po natin din ilagay bilang mga Pilipino ang ating sarili, lalo na ang kinabukasan sa ating mga anak o susunod na henerasyon sa isang panunungkulan na hindi naman maayos. Yun lang po. Ayan, palakpakan po natin si Kuya mula po sa Paquibato District. Maraming salamat po. At dito naman, kanina parang may gustong salita naman against or hindi naman pahayag ng kanyang saloobin sa Administrasyong Marcos. Ma'am, dito po tayo. Ano pong pangalan po natin at taga saan po tayo? Hello, good afternoon po sa lahat. Ako si Jeanette Ramonal from CDO. First, I was with Maisog in Davao City, and I was one of the ex-SECOM of BP last election, ISPM. Ako po yung dito sa Region 10. Ngayon, masasabi ko sa panggobyerno natin ngayon, pwede English or Tagalog ka. Kanang gubot paslukot. Honestly speaking, wala na ko kasabot. That is why lakas loob gid ko nga mo voice out. Nag-join ko sa Maisog para sulti nako ang atong panggobyerno karon. Daghan kay issue karon nga panggobyerno pero dili na nako maisa-isa pa kay basin maabot tantag next year. Pero ang main gyud sa akong number one is ang peace and order karon diri sa atong sa nasod. Before, sir, ang mga military men is high kailang mga moral. Pero karon wala na klaro. Wala na ko'y trust karon sa atong panggobyerno. Ngano wala na kay trust, Ma'am Jeanette? Daghan kay mga issue, sir. Daghan kayo hindi maayos yung pamamaraan nila. Ang daming issue. Sama sa Corruption. Okay. Et cetera. Di na ako may isa-isa pa maabtantag next year kay mga issue nga uban taas na kay mga explanation pero I think kabalo na ang mga tao ana tanan. Ug karon ma'am nga nagakahitabo na. Unsa man karon ang imong panawagan sa atong pangulo nga si Bongbong Marcos? To PBBM, ayusin mo naman ang panggobyerno mo para maging ayos din kami, mga Pilipino. That's all. Kapag pag hindi nag-ayos si Marcos Jr., ma'am, ano kaya ang mangyayari? Sa tingin po ninyo bilang isang ordinaryong Pilipino? Ewan ko na. Hindi ko na masabi, sir, pero parang, of course, kawawa tayo. Pag hindi natin may palabas yung mga hinanaing natin, maging kawawa talaga tayo. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Jeanette. May gusto pa bang sabi ng kanyang hinaing sa gobyerno, yung mga problema ang kinakaharap nila na sa ngayon ay hindi po tinutugunan? Si Sir.